Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin,
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan, madapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihagis nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaring mamatay siya sa gutom, pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin,
Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang mga putik, iniahon niya at do'y inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato, at naging panatag-taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot, at sa puong Diyos magtitiwalang lubos. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwa. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo na makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo buon tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 tao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Narinig na ho ninyo siguro ang katagang masakit na katotohanan, matamis na kasinungalingan. Tayong lahat ay hindi naiiba sa ganoong kataga na mas madalas pinipili natin na sabihin ang matamis na kasinungalingan kaysa masakit na katotohanan, sapagkat tayo natatakot na baka masaktan ng ating kapwa o kaya hindi tayo maintindihan o sabihin na napakayabang natin. Ang ating Panginoon ay tinapat ang mga tao na sinabi niya, "Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan?" Ang totoo, sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay, binabagabag niya tayo, sapagkat gusto niyang maramdaman natin at maisip natin at piliin natin ang pinagkaiba ng tama o mali. Napakaganda na kanyang mga paghahalintulad. 5 laban sa 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Sapagkat sa buhay ng tao, kailangan nating piliin kahit ang masakit na katotohanan. Sapagkat yun ang magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Kapag tayo ay namuhay sa matamis na kasinungalingan, paano tayo lalago sa ating buhay? Kapag mas pinipili natin ay ang marinig lamang kung ano ang kaaya-aya sa ating pandinig at takot tayong harapin ang mga pagtatama sa ating sarili, ang mga komento ng ibang tao na ang layunin ay para sa kabutihan natin, ang mga pasaring ng dahilan ay para maitama tayo, paano tayo lalago kung mas pipiliin natin lagi ang matamis na kasinungalingan? Kaya sinabi ng Panginoon, hindi kapayapaan, sapagkat gusto ng Panginoon na marinig ng mga tao kung ano ang totoo, sapagkat sa katotohanan doon magsisimula ang pagbabago sa ating buhay. Huwag tayong matakot na harapin ang katotohanan kahit ito ay masakit. Kapag tayo ay itinama, huwag tayong magdamdam, huwag tayong mag-isip na napakayabang naman ng taong ito. Ang kailangan nating isipin, ito ay para sa kabutihan ko. Kaya ang Panginoon, napakaganda ng pagkakasabi niya, na ang itsura ng pagkakasabi niya ay parang pagsampal sa pisngi ng mga nakikinig sa Kanya. Ito ang katotohanan. Ito ang dapat mong paniwalaan. Ito ang gawin mong simula ng pagbabago sa iyong sarili. May mga katotohanan sa buhay na hindi natin dapat pasubalian, sapagkat doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Kaya mga minamahal, huwag tayong matakot kapag dumarating ang pagkakataon na ang masakit na katotohanan ang siyang lagi nating nakikita. Matakot tayo
kung dahil sa masakit na katotohanan ay mas pinipili natin ang matamis na kasinungalingan. Dahil kung sa kasinungalingan na lamang tayo nabubuhay, kung puro na lamang ganoon ang ating ginagawa sa ating buhay, anong klaseng paglago at hindi natin mahahati kung ano ang tama at kung ano ang mali, na naglalahok na sa ating buhay ang tama at mali, na ang tingin na natin sa mali ay tama at sa mali tayo nananatili. Piliin natin ang katotohanan ng buhay na kahit masakit, bagamat kapayapaan ang ating ninanais sa mundo o sa ating sarili, ang kapanatagan ng loob ay mangyayari kapag ating iwinaksi ang mga maling bagay sa ating buhay. Mga minamahal, piliin natin kung ano ang totoo. Panindigan natin ito. Huwag tayong lagi mananatili sa mga mabubulaklak, matamis sa pananalita na puro kasinungalingan lamang ang nais nating iparating. Hindi ganoon ang buhay. Kailangan nating harapin kung anong totoo kahit ito ay masakit. Kaya bagamat mabigat ang pananalita ng ating Panginoon sa mabuting balita na nagsasabi na hindi kapayapaan ang kanyang dala, ang ibig sabihin niya, para makita natin ang kapayapaan, tanggalin natin ang masasama. Hatiin na natin, tanggalin na natin ang mga bagay na nagdadala sa atin sa kasamaan, nagdadala sa atin sa kapahamakan, sapagkat hindi iyon ang mga bagay na makakatulong sa atin. At kapag narinig mo na ang masakit na katotohanan sa iyong buhay, nagsisimula na ang pagbabago sa iyo. At magagawa mong tanggapin ang mga pagkukulang mo, ang mga kamalian mo, at mula doon, isang bagong tao, isang bagong ikaw ang lalabas upang ipakita sa Panginoon na gaano man kasakit, naroon pa rin ang tunay na pagbabago. Mga minamahal, nawa, pakinggan natin ang pananalita ng ating Panginoon. Piliin natin, harapin natin ang katotohanan ng buhay upang makita natin ang paglago sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Ponce Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangit at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Lubos tayong naniniwala na walang pasubali ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon ay tinataas natin ang ating mga panalangin sa Kanya. Ang tugon sa mga kahilingan, Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Upang ang mga namumuno sa simbahan ay patuloy na gabayan at patatagin ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Upang ang mundong namihasa sa kasamaan ay makinig sa panawagan ng mga propeta na mamuhay ng may katwiran at lumakad sa landas ng katarungan, manalangin tayo.
Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. upang ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa hirap ng buhay ay pagkalooban ng tapang at iligtas sa kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Upang ang may karamdaman at kapansanan ay tumanggap ng paghilom, aliw at lakas mula sa may kapal, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Upang ang mga hukuman at hukom ay magtanggol sa katarungan at katwiran para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Upang ang mga kaanib ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media ng Bulletin Lucentino at BMFM Spirit 103.9 at ng programa ng Balik Handog ay magsabuhay ng pananampalataya sa gitna ng mga tukso, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Upang ang mga yumaong kasapi ng pag-ibig sa kapwa at yaong biktima ng dahas, pag-uusig o kalamidad ay pagpalain sa walang hanggang presensya ng may likha at bigyan ng lugar sa santuaryo ng kalangitan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan para sa aming katapatan sa iyo. Amang puspos ng habag, ang pag-ibig mo sa amin na higit pa sa aming inaasahan at hinahangad, patawarin mo ang aming mga sala at pagkukulang, at pagkalooban mo kami ng kapanatagan sa harap ng mga pagsubok. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa pamilyang mangunguna sa ating pag-aalay, ito po'y pangungunahan ni Brother Obet and Geraldine Rojas. Ngayon naman po, maaari na pong humanay sa gitna ang lahat na may mga love offering para po sa pag-aalay. Salamat po.
Kapuri-puri ka Diyos sa maglumikha Magsitayo sa po ang libutan. lahat. Magsiyo po ang lahat. Kapuri-puri ka Diyos sa maglumikha sa libutan, sa iyo kagandahang loob naritong ay may alay. Mula sa lupa at bunga na ay paggawa ang tinapay ito para may pagkain nagbibigay buhay. Puri-purihan po ang may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa maglumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob naritong ay may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga na ay paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay na iyong Espiritu. Kapuri-purihan po ang may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama na ay makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel sa awit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay ang bibigay buhay at ang kalis na gakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga naaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na pagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanya pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.